dinamay na ang taong bayan. Naku, taong bayan na naman. Kayo po yung bumanat sa korte matapos magdesisyon na unconstitutional ang impeachment complaint dyan kay Vice President Sara Duterte. Hindi nyo matanggap, yaw-yaw kayo ng yaw-yaw. Ngayon, nung kinasuhan kayo, taong bayan na naman ang nasisi. At dun sa mga nagtanong, bakit ba itong si Leila de Lima ay hindi nakasuhan? Nako, pag-usapan po natin yan. Dahil, di umano, ay nagsorry. Sana Nako, all. nagsisi na ba? Ito po, panoorin po natin ang isa sa nakasuhan po dyan sa korte na kung saan nandanamay pa ng iba. Ito, siya. Sila pa talaga ang nagkaso ng contempt. Ito ang consequence ng pananagot kay VP Sara Duterte sa kanyang pamumulipan sa kabanang bayan at pang-aabuso sa kapangyarihan. Again, I am at peace. Ito po ang halaga at bayad po sa ating paninindigan para sa katotohanan at katarungan, carry naman. Kasi sa dulo, ang mahalaga, manindigan para sa taong bayan. Ang tindi, no? Kagagawan nyo, kayo yung gumawa niyan, idadamay nyo pa ang taong bayan. Ang tanong, ano ba yung taong bayan para sa inyo? Kayo-kayo lang yan. Ang taong bayan, yung mas nakakarami kung kanino sila naniniwala. Yung sinasabi mong taong bayan, ay mukhang hindi yata, parang hindi yata natutuwa sa pinagyayaw-yaw nyo. Para sa akin mukhang hindi natutuwa sila kasi parang mas gusto nila na kayo po ay nakasuhan dyan sa korte. At ito namang si Leila de Lima ay nagsorry. Ito po. Ito nakaraan po yan sa mga nagtatanong kasi bakit daw hindi isinama po si Leila de Lima. De Lima ay nagsorry si mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima sa Supreme Court dahil sa naging pahayag niya kaugnay ng desisyon sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Aminado si de Lima na nagkamali siya sa inilabas na pahayag noong Biyernes, July 25 laban sa Korte Suprema kung saan nabanggit niyang hindi nito pinakinggan ang panig ng Kamara na siyang primary respondent sa petisyong sinampa sa kanila sa Articles of Impeachment. Ayon sa kanya, I regret and most humbly apologize to the SC or Supreme Court for characterizing the impeachment decision as ex parte. Ang sabi ni de Lima. Natakot ba? Itong si de Lima kahit papano naman ay alam talaga niya yung mga pagdating sa ganyang batas or yung siguro alam niya kaya nagtoli. Toli po. Pero yung iba diyan, laro itong si Larry Gadon, matalino ba? Matalino daw siya. At itong sino ba yan? Kalimutan ko yung pangalan. Paki-comment naman dyan. Mga nagmamarunong. Banat ng banat kayo sa mga Duterte. Ngayon, napagdesisyonan. At alam naman ng karamihan na may mali talaga yung pamamaraan ng pagpasa o yung sa Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte. At huwag kang mag-alala, may chance pa rin naman kayong maghain ulit next year. Kasi sa isang taon, isang beses lang pala pwedeng magkaroon ng impeachment complaint. Itong mga to, atat na atat, kung talagang malakas yung ebidensya nyo, di palakasin nyo pa yan kasi may susunod na taon pa naman. Hindi yung nagyayaw-yaw kayo dyan, tapos pag nakasuhan, idadamay ang taong bayan. Taong bayan baka mo. Ito, basahin po natin yung mga komento. Sabi ni Nardo Roma, maghilom na lang ka, harun dili, magsakit, imudughan diha. Nagsakit ilang dughan. Sumasakit yung dibdib ng mga yan, kaya kailangan daw tumahimik. Kasi Bisaya po itong nanggigigil. Ito pa, sabi ni Ryan Salonga, madaming taong bayan ang matutuwa kapag nakulong ka. Yan po ang taong bayan, kung kanino sila pumapanig. Pag sinabi mo kasing taong bayan, parang doon mo titingnan sa mas nakakarami. Yung sasabihin mong taong bayan, tapos iilan lang kayo dyan, ay, yung iba pa nga, sa social media, trolls pa yan. Paano masabing taong bayan? Sabi ni Roneto Talisay, dami nang nabaan, tumulong ka na lang, puro ka na lang Duterte, o ano ka ngayon? Nakasuhan ka ngayon. Sabi ni Rolando Mejia, magkano binayad sa'yo para taga-tahol? Ay, nagtatanong lang yan. Talagang nag-iingay na naman, nakasuhan na lahat-lahat. Nag-iingay na naman. Pero napansin niyo po doon sa banat na naman niya ngayon, nag-iingay nga siya kasi kinasuhan. Hindi na po yung Supreme Court yung binanatan niya. Di ba? Nakasuhan lang naman kayo kung ano yung sinasabi nyo sa Supreme Court. Ang dami po yan na bumoto dyan. At talagang
unanimous yung desisyon nila. Eh halata naman na minadali talaga yung sa mga atat na mapa-impeach si VP Sara. Kaya relax lang. Eh bandang uli magsisi din kayo dyan. Diba? Dapat ginaya nyo si Dilima na nag-sorry na. Sorry po. Ganun ba? Sige talaga. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.